Good morning, everyone. We will tackle about the RA 9344, specifically the Title 2 of the Juvenile Justice System. Transforming Juvenile Justice in the Philippines. Sa presentation na ito, pag-uusapan natin ang pagbabago sa Juvenile Justice System sa Pilipinas under ng Republic Act 9344 na inamen ng Republic Act number 10630. Ang main goal ng amendments ay gawing mas child-centered, so mas nakapokus siya sa bata at mas rehabilitative at responsive ang sistema para sa mga batang nagkakasala. Example, isang 15-year-old ang nahuli dahil sa petty theft. So instead na ikulong siya, ang sistema ngayon ay nakapokus sa rehabilitasyon at intervention para maitama ang kanyang behavior. Katulad ng physical education, vocational activities, at iba pa. Why the change? Binago ang batas kasi may mga nakita na gaps sa dating system. Kulang ang koordinasyon at masyadong centralized. Ngayon, mas localized at mas comprehensive na ang approach. Example, dati ang decision making ay nasa national level lang. Ngayon, kung may increase ng youth gang activity sa isang region, pwede agad gumawa ng localized intervention program ang regional committee. Juvenile Justice and Welfare Council from DAJ to DSWD. Dati ang Juvenile Justice and Welfare Council ay under ng DOJ, meaning mas legal ang focus. Ngayon, under na ito ng DSWD, kaya mas welfare-centered na ang approach. Example, isang 16-year-old na nahuli sa drug possession ang may family problems at depression. Instead na puro legal action, mas binibigyan siya ng counseling, therapy at family intervention dahil DSWD ang lead agency. Kung sa DOJ ito, mas pinopokus siya sa legal process at pupunta sa parties. Decentralized implementation. Ngayon, may regional implementation na. Hindi lahat controlled ng national office. So, example nito, sa Region A, mataas ang cases ng online fraud ng minors. Sa Region B naman, truancy ang major problem. Dahil may regional structure na, pwede silang gumawa ng magkaibang intervention programs na akma sa kanilang problema. Expanded membership with DOH and LGU. Nagdagan ang members ng GGWC tulad ng DOH at LGU representatives. So, mas holistic na ngayon ang approach kasi may health at local perspective na. So, example, isang bata na may violent behavior ang napag-alaman na may untreated mental health condition. Dahil may DOH representative, mas mabilis ma-integrate ang psychiatric evaluation at treatment sa intervention plan. So, dito naman, hindi lang President ang tumatanggap ng report kundi pati Congress. Mas transparent at accountable ang system. So example dito, sa annual report, nakita na kulang ang rehabilitation centers sa isang probinsya. Dahil may access ang Congress sa report, pwede silang mag-approve ng additional budget para magpatayo ng bagong facility. Creation of RGGWC. Nagkaroon na ng Regional Juvenile Justice and Welfare Committee sa bawat region. So, napapalapit na ang mga serbisyo sa komunidad. Example nito, sa isang region na mas mataas ang kaso ng youth involved sa illegal street racing, ang RGGWC pwedeng gumawa ng youth driving education program at community awareness campaign. So, in this way, we can avoid fatal accident and minor accident cause of street racing. So, mas nakakatulong ang RGGWC sa mga bata. Section 8 GGWC Administrative Home. Sa Section 8 ng Republic Act 9344 amended, nakasaad kung saan nakalagay ang GGWC sa government system. Ang GGWC ay naka-attach sa department na responsable sa social services at child protection. Ibig sabihin nito, ang GGWC ay nasa ilalim ng supervision ng department na nakapokus sa welfare. Kaya ang approach nila ay help and rehabilitate sa bata, hindi lang basta parusahan. So halimbawa, kung may batang na-involved sa minor na paglabag sa batas,
hindi siya agad ikukulong. Ang GGWC kasama ang Department ng Social Welfare ay magbibigay ng counseling, guidance at support programs para matulungan siyang bumalik sa tamang landas at ma-develop ang kanyang potensyal. In short, ang Section 8 ay nagsisecure na ang GGWC ay sumusunod sa child-centered system na nag-promote ng proteksyon, guidance at development ng mga bata. So dito, comparison. Original versus amended law. Dati, ang GGWC ay nasa ilalim ng Department of Justice, kaya mas nakapokus ito sa legal processes at parusa. Ngayon, under na siya sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ibig sabihin, mas nakapokus na sa rehabilitation, support at child welfare. For example, dati kung may batang nagkamali, agad siyang nadaan sa korte at maaaring ma-detain. Ngayon, sa ilalim ng DSWD, bibigyan siya ng counseling, skills training at support program para matulungan siyang makabawi at bumalik sa tamang landas. So, in conclusion, ang amendment ay nag-shift mula sa punishment focus system papuntang child-centered system. Section 8 GGWC Coordinating Agencies. Ang GGWC ay under na sa DSWD, pero kasama pa rin ang DOJ para sa legal role. Purpose, collaboration, para siguradong may tamang legal handling, protection at support services ang batang nagkamali. For example, kung may batang nag-offense, ang DOJ ang bahala sa legal process habang ang DSWD ang nagbibigay ng counseling, family intervention at rehabilitation programs. So, accountable pero supported pa rin ang bata. So, sa old law, kasama lang ang mga agencies tulad ng CWC, DepEd, DILG, PAO at iba pa. Pero sa amended law, ngayon ay explicitly listed na ang DOJ kasama pa rin yung dati ng mga ahensya. Ginawa ito para sure na maayos yung koordinasyon ng mga legal matters related doon sa mga batas o programa. Example, even though the DSWD is now leading the effort for children's welfare, including DOJ, explicitly make sure na yung mga legal aspects like setting prosecution standards and providing legal aid for kids are properly addressed and coordinated. Section 8 RGGWC membership or national team. Sa Section 8 is may youth at local stakeholder na kasama sa regional team para mas exclusive. For example is youth representative pwedeng mag-suggest ng sport-based intervention program sa region. Section 8 New Regional GGWC or RGGWC. May official regional structure na para sa localized at implementation. For example, kung mataas ang drug cases sa region, pwedeng mag-prioritize ng rehab program doon. Regional membership, original versus amended. Dati walang defined RGGWC members. Ngayon may representatives from agencies, NGOs, youth sector at LGU. For example, may DOH at LGU representative na makakatulong sa health at local implementation concerns. Old law versus amended law structure. Dati walang regional secretariat, ngayon may structured staffing pati sa RGGWC level. Example, mas organized ang coordination sa bawat region dahil sa sariling support team. Section 9 Policy Formulation Original versus Amended. Dati, consultation mainly with children lang. Ngayon, required na rin na mag-consult sa LGU officials or leagues bago gumawa ng policies. Example, bago mag-launch ng diversion program, kukonsulta muna sa mga mayor para malaman kung kaya ba ng budget at manpower sa local level. Section 9 GGWC Duties Reporting.
mas malinaw na ang reporting system para may transparency at direct oversight ang Congress. Example, kapag may issue sa implementation, pwedeng i-review agad ng Congress at mag-propose ng solution. Section 9A New RGGWC Duties. May malinaw na rules na ang RGGWC sa pag-manage at monitor ng juvenile programs. Example, sila ang nag-oversees ng intervention centers sa region. So meaning sila na ang nag-manage. Original versus amended law. Dati walang special duties ang RGGWC. Ngayon may clear responsibilities na sila. Example, ngayon required na silang gumawa ng 3 to 5 years regional juvenile plan. Additional amended duties. RGGWC coordinate trainings at submit annual reports sa National GGWC. Example, pwede silang mag-organize ng training for LGUs, social workers sa region. Overall impact of the amendments. Mas comprehensive, decentralized at responsible na ang juvenile justice system. Example, mas mabilis at mas akma na ang intervention depende sa needs ng bawat region. Before amendment, dati centralized ang GGWC under DOJ. Top-down ang decision making at limited ang local participation. Example, kapag may youth case sa probinsya, kailangan pa hintayin ang directive from national office bago magawa ng action. Present amended. Ngayon mas decentralized at child-focused na ang system led by the SWD with multi-sector support. Example, imbis na puro legal process, may social workers na agad tumutok sa welfare ng bata. DSWD lead national coordination. DSWD na ang nag-lead sa agency mas nakafocus sa rehabilitation kaysa sa punishment. Example, isang batang nagkaroon ng minor offense ay i-refer sa counseling at family intervention. Robust regional structure or RGGWC, mas empowered na ang regional committees para mag-handle ng local issues. Example, kapag dumami ang truancy cases sa isang region, pwedeng gumawa ng agad ng localized program. Integrated approach, LGU, DOH, Youth Rep. Kasama na ang LGUs, health sectors at youth representatives sa planning. Example, sa paggawa ng program, may input ang mayor, health workers at kabataan mismo. Enhance accountability. May mas malinaw na reporting system sa executive at legislative branches. Example, regular reports ang isinasubmit sa Presidente at Congress for monitoring.